Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ginagawa ko ang aking mga gawaing bahay. Kapag in English po yan, I am doing my household chores. Okay po? Sumunod, nililinis mo ang silid ni Mel. Kapag in English po natin yan, you are cleaning Mel's room. You are cleaning Mel's room. Sumunod, kinukumpuni natin ang kanilang laptop. Kinukumpuni natin ang kanilang laptop. Pag in English po natin yan, we are fixing their laptop. Okay? Sumunod, dinidiligan nila ang ating mga halaman. They are watering our plants. Okay po. Sumunod, inaayos. Inaayos ko ang iyong schedule. I am organizing your schedule. Okay? Sumunod, dito na tayo subukan po natin itong tinatapos. Pag tinatapos po, pwedeng ang gamitin natin ay itong tax return. Okay? Tinatapos ni Deo ang kanyang tax return. Kapag in English po natin yan, Deo is finishing his tax return. Okay? His po ang ginamit ko para sa salitang kanyang kasi si Deo ay lalaki. Okay? Kasi yung kanyang dito, ang itinuturo po natin na tao dyan ay si Deo. Okay? So, pag ang pangalan po naman ay babae, kunyari ay Darna, di ang gagamitin mo para sa kanyang ay itong her. Kung ang itinuturo mo para sa kanyang ay si Darna rin. Okay? Tatandaan po ha. Sumunod, inihahain niya ang kanyang tax return. Kapag in English po natin yan, he is filing his tax return. Okay? So, ang ginamit ko po para sa kanyang ay his pa rin kasi ang ginamit natin bilang subject dito ay lalaki, itong he. Pero kung she po ang ginamit nyo, ang gagamitin po natin ditong possessive pronoun ay para sa kanyang ay itong her. Okay? So, yan yung mga dapat yung tandaan ha. Pag ang itinuturo po ng kanyang ay yung subject din, dapat iaayon nyo sa gender. Kung lalaki, he. His para sa he. Kung babae, her para sa she. Okay? Sumunod, subukan po natin itong niluluto ko ang ating hapunan. Kapag in English po yan, I am cooking our dinner. Okay? Kung yung hapunan ay gusto nyong paltan, pwede rin naman po.
Okay, kunyari, palitan natin ng umagahan. So, ano ba sa English ang umagahan? Breakfast. So, subukan natin. Niluluto ko ang ating umagahan. Kapag in English po yan, I am cooking our breakfast. Okay po? Tapos sumunod, itong nilalaro. Nilalaro ni Deo ang laruan ni Mel. Kapag in English po natin yan, Deo is playing Mel's toy. Deo is playing Mel's toy. Okay po? Sumunod, itong minamaneho. Minamaneho niya ang aking kotse. Kunyari po yung niya ay babae, so she po ang gagamitin natin. She is driving my car. Okay? Sumunod, pinapanood nila ang aking presentasyon. They are watching my presentation. Sumunod, subukan po natin itong reading. Binabasa mo ang kanyang libro. Tapos, kunyari po yung kanyang dito ay babae, so her ang gagamitin natin. You are reading her book. You are reading her book. Okay po? So, ang impormasyon na nasasabi nyo po dito ay sinasabi po natin kung anong ginagawa po nitong ating pinag-uusapan ngayon. At ang ating pinag-uusapan po dito ay itong subject. Maalinman sa ko, mo, natin, namin, nila, niya. O itong si Deo. Tapos po, makikitandaan po yung MR is po dito ay hindi po natin na-translate sa Tagalog. Kasi di ba lagi natin tinatranslate itong MR is bilang I. May pagkakataon pong magkaganyan ang sitwasyon at ipinapakita ko na sa inyo na hindi sa lahat ng panahon pwede natin i-translate sa Tagalog itong MR o is. Okay? Ngayon, ang malaking tanong, paano ko nalalaman na kailangan po ng MR is kung sa Tagalog naman ay walang salitang I? Kasi po, pinag-aralan ko yung tinatawag na sentence pattern. Yan. Yun yung talagang minaster ko. Para mabilis po ako makabuo ng sarili kong pangungusap. At ang sentence pattern na matututunan nyo ngayon ay ito pong paggamit ng subject. Yan ang iuuna nyo bilang I, you, we, they, he, she, o si Deo. Tapos isusunod nyo yung linking verb na MR is. Tapos isusunod nyo po ay itong verb na may ing sa dulo. Na pag tinignan nyo sa dictionary ay ang tawag po ay maaaring present participle ang kanyang spelling. Paulit-ulit na tayong ko sa inyong itinuturo yon. Yung present participle ang forma o spelling. Okay? Tapos po, ang isinunod ko ay possessive pronoun. Pag sinabing possessive pronoun, yan, gumagamit tayo ng aking, iyong, ating, aming, kanilang, kanyang. O kaya yung pangalan na para masabi na siya yung may nagmamay-ari noong naturang bagay. Okay po? Kaya kung mapapansin nyo may apostrophe S, senyales siya na kapag may apostrophe S yung ating pangalan, senyales na may inaangkin itong pangalan na ito na bagay.
Maaaring tax return niya o kaya laruan niya o kotse niya. Okay po. So yan ay possessive pronoun po itong my hanggang dito sa her. Tapos possessive na noun naman po itong pangalan na particular. So yan yung mga ginamit ko po. Okay? Tapos ang pinakahuli po ay noun. Ang uri po ng salita na nakikita nyo dito sa huli ay noun po ang uri. Maaring tax return, dinner, toy, car, presentation, book. Ito pa, household chores, room, laptop, plans, schedule, puro noun po yan. So, yan ang ginamit ko pong pattern. Okay? Na kapag ginamit nyo yung pattern na yan, yung subject plus linking verb plus verb with ing plus possessive pronoun plus noun, ganito pong klaseng ideya ang may bibigay nyo. Okay? Kaya alam ko po kung paano i-translate yung Tagalog na mensahe natin patungong English sa tamang pamaraan. Ngayon, mas patatatagin ko pa ang inyong kaalaman sa paggamit po nitong pattern natin na ito, kung bakit iyan ang kailangang ipangtumbas sa Tagalog na mensahe na nagagawa po natin dito. Okay? So, ang M po ay ibig sabihin niyan ay ngayon. Okay? Di ba, kasasabi ko lang sa inyo, ang ibinibigay nating impormasyon ngayon ay pang ngayon, hindi pang noon. So, yung M, R is sinasabi niya na pang ngayon yung impormasyon na binibigay natin. Okay? Ngayon, para masabi nyo na isinasagawa yung naturang aksyon, ngayon, isinasagawa yung may isip mo na itong paglilinis ay ginagawa ngayon, pag tinignan mo yung tao ay nililinis niya, dapat po yung verb po natin ay gagawin yung present participle po ang spelling. At pag in-spelling nyo siya ng naka-present participle na makikita nyo sa dictionary, ang ibibigay sa inyo ng dictionary ay yung verb po natin na do ay lalagyan ng ing sa dulo ng dictionary. Makikita nyo doon, may ing na yung ating do. Yung clean natin, magkaka-ing. Yung fix natin, fix, magkaka-ing. Okay? So, yan ang dahilan kung bakit naglalagay ng ing. Para maisalarawan sa ating isip na ginagawa yung naturang aksyon. At para malaman natin kung kailan, sinasabi naman itong MR is na pang ngayon. Okay? Tapos, para nga masabi natin yung aking, iyong, ating, aming, kanilang, kanyang, ayan, itong possessive pronoun naman ang kailangan yung mai-apply. Kasi yung my, aking, yung your, iyong, yung our, ating o aming, yung their, kanilang, his or her, kanyang. Okay? Tapos, syempre, para masabi mo yung ginagawa mo, kung ano ba yung ginagawa mo, kung ano yung nililinis mo, kung ano yung dinidiligan mo, yung para masagot mo yung salitang, yung tanong na ano or what, syempre ito yung isasagot natin. At yung sa pagtanong mo ng what, ang ating isinasagot dyan ay ang uri ng salita ay noun. So, pag tinignan nyo itong tax return, dinner, toy, car, presentation, book, at iba pa, itong household chores hanggang schedule, puro noun po yan. Okay? At pag nasagot nyo yung katulad nitong tax return, yung anong inihahain, yung tax return, ang sagot nyo ay tax return, yan, noun po yan. Okay? Sinasagot lang po nitong noun natin yung salita, yung tanong na ano. At dahil po dyan, yung Tagalog na mensahe po natin, pag in English, ay ito nga po, subject plus linking verb plus verb with ing plus possessive pronoun plus
noun ang magagamit yung sentence pattern para sa Tagalog na mensahe natin. Okay? Kaya tatandaan nyo po yung bawat sentence pattern na ibinibigay ko sa inyo. Kasi sa totoo lang, yung iba paulit-ulit lang. Nababago lang po doon ay yung verb, yung spelling ng verb, at saka yung pagkasunod-sunod nila. Okay? At saka ang natututunan nyo rin po dito ay paano nyo ipoposisyon yung inyong mga Tagalog na mensahe, kung alin yung dapat yung i-translate at hindi i-translate, matututunan nyo rin dito, di ba? So, pag ito ay na-master nyo, laking galing na po agad kayo sa English kasi ito po ay laging ginagamit. Okay? So, kung gusto nyo paltan yung noun natin dito, pwede rin naman po. Pero siguraduhin nyo lang na noun yung ilalagay nyo. Okay? Katulad nitong driving, kotse. Ano pa ba yung noun na pwede nating imaneho? Bicycle. Diba? Bisikleta. O, edi bicycle lang ilagay nyo. O kaya bus. O kaya truck. Mga pwedeng imaneho. Yung ibabagay nyo sa action. Yung sa action na pwede po dun sa noun. Yung pong ibig ko sabihin. Tapos i-English nyo lang. Tapos tingnan nyo sa dictionary kung noun po. Yung truck. Kung noun ba yun. Pag noun yun, edi pwede nyo i-apply dito. Ngayon, hindi naman lahat ng action ay pwede natin ilagay dito kasi maaaring lagpas 100 ang magawa nyo. Diba? Marami kayong may English gawa lang nitong ating lesson na ito. Ngayon, kung meron kayong gustong itagdag, ang gagawin nyo lang naman po ay iporma nyo ng naka-present participle. Lalagyan nyo ng ing sa dulo. Katulad po ng call. Tawag. Call. Lagyan nyo ng, hanapin nyo yung present participle niya na spelling sa dictionary. At ang mangyayari po ay calling. Saka nyo pwedeng i-apply dito. Halimbawa, yung pag calling, tinatawagan. Di ba? Tinatawagan ko ang aking ina. Pag in-English natin yan, I am calling my mother. Pasok pa rin po dito sa itinuturo ko sa inyo, dito sa pattern na ito. So, ibig lang sabihin nung binigay ko sentence ay tinatawagan ko yung aking ina ngayon. Okay, yun po yun. So, napakarami yung magagawa pong English sentence kung seseryosohin nyo lang itong ating lesson ngayon. Tandaan nyo lang itong mga sentence pattern natin. Diyan may kulang ang mga nag-aaral sa English. Yung ma-master po yung sentence pattern. Kasi doon po talaga ako talagang mas lumawak na makabuo po ng iba't ibang English sentences. Gawa nga po nung yung sentence pattern na ibinibigay ko na sa inyo. Tapos nakatagalog pa, tapos i-translate pa sa English. Okay? Kaya halos lahat ibinibigay ko na po sa inyo. Kaya sana pag-aralan nyo ng maigi kasi malaking tulong po ito para sa inyo. Okay po? So, sana makikipractice po itong ating aralin ngayon at maraming salamat po sa mga nagsasubscribe sa ating channel. Kaya ako'y tuloy-tuloy pa rin po dito na nag-a-upload dahil po din sa kanila. Maraming salamat po talaga sa tulong. Napakalaking bagay po ng itinutulong nyo. Ganun din po sa mga nag-share at nagla-like para makita rin naman po ng iba itong ating video. Maraming salamat po.